Hi everyone, peaceful Wednesday po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan, saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Kung matatandaan natin, last April 21, may malagim na pangyayari sa Davao City. Ito ay nangyari sa isang condominium na sinasabi nga, ang condominium na ito ay ang Camellia North Point sa Bahada, Davao City. Naging malaking balita ito dahil may dalawang bangkay na natagpuan doon. At ito yung mga bangkay ng mag-live-in partner na sina Jeffrey Predas at Jennifer Chavez. Nakakagulat din yung nangyari sa kanila dahil kumbaga hindi talaga sila taga Davao. Si Jeff ay taga Parañaque at yung si Jennifer naman ay taga Cavite. Pumunta sila ng Davao para sa manood ng isang concert. Although sinasabi nga sa balita na hindi nga sila sabay nung dumating ng Davao. Kumbaga nauna si Jennifer nung umaga ng Sabado at itong si Jeff naman ay dumating bandang hapon, bandang alas 5 daw ng hapon, nung Sabado. Pero yun na ang huling araw na nakita silang buhay ng mga pamilya nila. Dahil kinabukasan, nagulat ang lahat nang natagpo ang mga wala ng mga buhay, sina Jennifer at Jeff, dun sa condominium. Unang natagpuan itong si Jeff Predas bandang alas 5 ng Sunday na nasa baba or ground floor ng condominium. Sinasabi ng kapulisan na inihulog siya mula sa 6th floor. At sinasabi rin ng mga pulis na wala na siyang buhay nung hinulog siya. At yung bangkay naman ni Jennifer ay natagpuan a few hours later nung Sunday din sa mismong kwarto nila sa 3rd floor. So ito yung nagiging puzzle din even sa mga authorities kung bakit sa magkahiwalay na lugar natagpuan yung mga bangkay nila at kung paano nakarating doon sa sinasabing 6th floor itong si Jeff Predas at natagpuan yung bangkay niya sa ground floor. Naging palaisipan ito sa Davao City Police dahil unang-una wala ngang CCTV na gumagana doon mismo sa condominium. Which is really unlikely dahil alam natin na kapag ka mga hotels, mga condominiums, or ano pa mga establishments, usually meron talaga silang dapat na gumaganang CCTV sa entrance, sa exit, sa lobby, sa hallways, dapat talagang gumagana ang mga CCTV nila. Lalong-lalo na itong condominium na ito na sinasabi niyang sikat na condominium at isang malaking condominium sa Davao City. Kaya nakapagtataka na hindi gumagana ang kanilang CCTV. Kaya sinasabi nga ng Davao City Police na sana sampahan ng kaso ng City Council of Davao ang naturang establishmento dahil sa negligence. Kumbaga, kapabayaan sa parte nila na hindi nila chine-check kung gumagana ba yung mga CCTV nila. Kasi what's the purpose na may CCTV kang naka-install pero hindi naman pala ito gumagana. So alam natin, yung mga crimes, unpredictable, walang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. So katulad na nangyayari dito sa magkasintahan, wala tuloy ngayon ni katiting na ebidensya ang mga pulis dahil walang CCTV gumagana nung mga araw na yon. So walang nakita kung sino yung lumabas, pumasok doon sa condominium, sino yung dumaan sa hallway sa 3rd floor, at iba pang mga dapat sana ay magagamit na ebidensya dito sa krimen na ito. Kaso wala. So dapat lang din siguro talaga na sana nga kasuhan itong condominium na ito dahil sa kapabayaan. So dahil nahirap ang Davao City Police sa pangangalap ng mga ebidensya at para na rin magkaroon sila ng clue kung sino ang maaring gumawa ng mga krimen na ito. Hanggang ngayon tuloy, na halos mag-iisang buwan na, hindi pa umuusad yung kaso. Dahil unang-una nga, wala silang mga tao na pwedeng sampahan ng kaso. Kumbaga wala silang nakikita pa sa ngayon na mga third parties na maaaring involved dun sa krimen. Kahapon, lumabas sa balita na may initial result na yung ginawang forensic examination sa mga blood samples na nakuha, particularly dun sa 6th floor, dun sa elevator, at dun sa kutsilyong ginamit sa krimen. At lumalabas na dito sa result ng forensic exam na ito, na yung dugong nakuha doon sa mga samples na yon ay tumutugma or nagmamatch sa blood sample ng lalaking biktima na si Jeff Predas. Kumbaga, walang nakitang ibang blood sample doon na maaaring masabing ibang tao or third party na maaaring involved sana doon sa crime. So far, sa mga naunang isinumite nila for forensic examination, dun sa mga blood samples na kinuha nila, tanging kay Jeff Predas palang nagmamatch yung blood sample.
Pero ayon naman sa Davao Police investigators, hindi pa rin dito natatapos yung investigation nila dahil meron pa rin silang inaantay na iba pang result ng mga forensic tests. Kung maalala ko rin dati, sinabi nga ng Davao City Police Chief na si Colonel Badang na may nakuha rin silang parang blood sample sa towel sa room ng dalawang persons of interest. And at the same time, meron din daw silang nakitang mukhang dugo sa sapatos ng isa sa mga persons of interest. So siguro, ito yung inaantay pa ngayon na hindi pa lumalabas yung result. Kasi nga, hindi rin nila pwedeng i-hold itong dalawang persons of interest na sinasabing mga kaibigan ni Jennifer. Yung isang person of interest na sinasabing si alias Clark, siyang nag-book nung room ng magkasintahan. At yung room na kung saan nagstay itong dalawang persons of interest ay malapit lang din dun sa room ng mga biktima. Sinasabi nga ng mga taga-Sultan Kudarat itong dalawang persons of interest. Pero dahil wala pang sapat na ebidensya na makapagtuturo kung involved nga sila dito sa nangyaring krimen, hindi sila pwedeng basta-basta na lang nasampahan ng kaso. Kung kaya, after ng kanilang initial interrogation, nirelease sila ng Davao City Police. Dahil bawal din sa batas natin na i-hold sila ng walang sapat na dahilan or walang ebidensya na maaaring magli-link sa kanila dito sa krimen. Well, alam din natin na tama rin itong ginagawa ng Davao City Police na naniniguro sila bago sila magsampa ng kaso. Kumbaga, hindi sila padalos-dalos na basta-basta na lang kahit hindi pa ganun katibay yung mga ebidensya nila ay magsasampa sila ng kaso. Unfair din yon sa mga sasampahan nila ng kaso. Pero ang akin lang dito, sana magawa nila ito ng mas malalim at mas mabilis na investigation. Kasi kumbaga, habang tumatagal, yung mga gumawa ng krimen, maaaring nakatakas na. So ito yung downside kapag matagal bago magkaroon ng kaso or bago masampahan ng kaso yung mga sinasabing suspects. Pero yun nga lang talagang mahirap dahil wala ng CCTV, walang maipipinpoint. Kahit man lang nakatalikod na suspect, wala talagang nakita dahil hindi gumagana yung CCTV. So lalong-lalo na sa mga pamilya ng mga biktima, punong-puno rin sila siyempre ng mga katanungan kung sino ang gumawa nito sa kanilang mga mahal sa buhay. At umaasa lang din sila sa magiging resulta ng investigation ng Davao City Police. And the more na tumatagal na parang hindi pa rin umuusad ang kaso ni na Jeff at ni Jennifer, lalong nagiging mas malaking pahirap ito sa mga pamilya at mga kaibigan ng mga biktima. Samantalang yung gumawa ng krimen ay malayang-malaya pa sa ngayon at hindi rin natin alam, maaaring tumakas na. At sana wag naman. So let's hope sa patuloy na investigation ng Davao City Police sa krimen na ito ay makahanap pa sila ng mga matitibay na ebidensya na makapagtuturo o makakapagbigay ng clue sa kanila kung sino talaga yung mga gumawa ng krimen na ito kina Jeff at Jennifer. At sana huwag itong mapabilang sa mga dumadaming mga unsolved murders na meron sa bansa natin. Siyempre, lahat tayo may tiwala pa rin tayo sa ating mga kapulisan na ginagawa nila ang lahat para malutas ang mga ganitong klaseng krimen. Pero siyempre, para sa mga pamilya at kakilala at mga kaibigan ng mga biktima, makukontento lamang sila kung uusad na ang kaso. And this is all for now, mga kaibigan. Let's hope that in the end, justice will prevail. Enjoy your day, everyone. Ingat po kayong lahat. Amping mo kanunay, and God bless.